tapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon, daluyan ng pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo nga'y sa'kin noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, O Diyos. Darating ang oras, ibubuhos ng langit ang mangkok sa lupa, punong-puno ng galit. Titindi ang sugat, pupula ang dagat, maging nasa iyo ay mamamatay lahat. Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang tayo'y kunin at sa langit magkarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay magkauwi. Darating ang oras,
langit, ang mangkok sa lupa, punong-puno ng galit. Titindi ang init ng araw na walang katulad. Lahat ng nasa hula ay pawang matutupad. Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang tayo'y kunin na sa langit makarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay makauwi. Darating ang oras, ibubuhos na langit ang mangkok sa lupa, punong-puno ng galit. Magdidilim ng sobra, kidlat-kulog ay maririnig, at ang lahat ng natitira'y lindol ay yayanig. Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang tayo'y kunin na sa langit makarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay makauwi. Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang tayo'y kunin na sa langit makarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay makauwi. Aking panalangin, tayong lahat ay makauwi. Sa pong mapagpalang umaga, ang bati ko po sa inyo. Welcome po sa ating morning devotional dito po sa Hope and Love. Kumusta po kayo mga kapatid? At of course, kasama po natin ngayong umaga. Kanina po ay kasama natin si Pastor Fortu. Balit siya po ay nawala. Pero welcome po. Ayan, mamaya po ay magbabalik siya. Of course, ayan, narin na po si Pastor Fortu. Pastor Fortu, ayan, kayo po ang welcome remarks. Okay, pasensya na po at nahulog ulit tayo sa ere. Nawala Okay, yung isang video. Pastor, nawala yung video. Ayan. okay, isa po muling napakagandang umaga ang aking bati sa inyo mga ginigilo ng mga taga-subaybay. Samantalang dumating po muli ang takdang oras na ito na kung saan tayo po ay nagsasama-sama na atin pong pagbulayan ang salita ng ating mahal na Diyos. Ay muli po kami po ay nagpapaabot sa inyo ng paanyaya na ang umaga pong ito ay muling pagpapala sa bawat isa sa atin sa pamagitan ng sama-sama nating pagtunghay sa mga mahalagang mensahe ng ating mahal na Panginoon. At salamat po sa umagang ito na kung saan ay kasama po muli natin ang ating mga palagiang kasama sa platform na ito. At narito ang ating admin, si Pastor Joby Estrada. Welcome, Pastor Joby, at bumati ka muna. Thank you.
Good morning po sa ating lahat, mga minamahal mga kapatid. Okay, salamat po. At siyempre kasama din po ulit natin ang palagian nating kasama si Brother Bernie Banduho. Brother Bernie, bumati ka? Good morning po sa lahat ng mga viewers at mga followers ng Hope and Love Family at sa mga kaibigan namin na nakikinig. God bless po at sana yung pagpapala ang inyong marinig sa pamagitan ng salita ng Diyos at kayo ay pagpapalain. Okay, so salamat po at siyempre patuloy din po natin kasama ang atin pong tagapagsalin patungo sa ating mga deaf. At narito, napakagandang umaga kay Ma'am Lina Pardutso na siya po yung ating tagasalin para maunawaan din ang atin po mga deaf. Okay, ma'am, bumati muna kayo. Hello po. Good morning po. Good morning sa lahat ng mga nanonood at mga nakikinig. And ako po ay nagpapasalamat na ang ilan sa mga deaf na ating mga nakakasama ay starting to watch. Although hindi po sila sa live. At yung iba. Pero still, sila ay nakakapanood. Thank you po. Okay. At siyempre, higit sa lahat ating pinasasalamatan ng ating mahal na Diyos na sa umagang ito, muling nagpadala ang ating mahal na Diyos ng ating makakasama upang siya naman ang magbahagi ng nakatakdang mensahe sa atin sa umagang ito, mga minamahal na mga kapatid ko. At ang ating tagapagsalita sa umagang ito ay walang iba po kundi si Brother Rene. Okay? Si Brother Rene Sayat po na mamaya po ipakikilala ng gusto ni Pastor Joby. So, yan po ang bubuo ng ating platform ngayon. Yes? Pastor Porto, atin pong special na wini-welcome back. May kasama po tayo. Ang original po sa ating program na ito, si Brother Ninyo. Ayan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Yung mga viewers po natin. Yan po ang original. Yan po ang bumuo ng una bago pa tayo napasama dito sa morning devotional ng Hope and Love. Ay si Brother Ninyo po ay original yan dito. Brother Ninyo yata kasama lang kami ng Sabado niyan eh. Yes po, sa Nagkailan. Yan sa San Pablo, Laguna yan. Welcome back, Brother Ninyo. Sobrang miss ka na ng mga viewers natin. At hopefully, ang ating dalangin si Brother Joseph ang talagang natin. Yun po talagang pinaka-founder nitong ating programa. Nawala sa bubuti po sila palagi. Purihin po Panginoon. Amen. Okay, so purihin ng Panginoon Diyos. Talagang tayo ay lalong dinadagdagan ng persa po dito sa ating programa Hope and Love Ministry. Ano po? So tayo po ay magpapatuloy na at tayo ay pangungunahan sa pananalangin ni Brother Bernie Banduho. Tayo po ay manalangin mga kapatid. Tayo po ay yumukod. O dakila naming Diyos, makapangyarihan sa lahat, Ama naming nasa langit. Amin pong itinataas ang mataas na papuri na oho lamang sa inyo, Panginoon, na karapat-dapat na ibigay sa inyo sa bawat umaga na aming buhay. Narito po ang aming mga sarili, inilalapit namin sa inyo upang sumalok ng mga karunungan at mga katotohanan upang maging pundasyon sa amin pong spiritual na buhay, sa aming pong pakikibaka sa sanlibutan ito, ay meron po kaming baon upang malampasan ang mga bagay na amin pong kinakaharap sa panahon ngayon. Lalong higit, amin diadalangin si Brother Rene na magsasalita, Panginoon. Puspusin ang kanyang bibig na inyong banal na Espiritu. Mamutawi sa aming puso't isipan ang kanyang mga salita na mula sa inyo. At ito ay aming may sakabuhayan. At paspasan niyo po ang programang ito. Marami pong mga kaluluwa na makapagpakinamang. Ito po ang aming sa madalangin. Patawarin niyo po kami kung saan kami nagkulang at nakagawa ng kasalanan sa pangalan ng aming Jesus. Amen.
No one explained true love but him. Ang atin pong tagapagsalita ngayong umaga para pangunahan po ang ating morning devotional ay walang iba po kundi si Brother Rene Sayat. Siya po ay isa sa aming napakasiglang elder o church elder dito po sa Lutukan Seventh-day Adventist Church. Mga kapatid, siya po ay napakabait, napakasigla, at very supportive po sa gawain maging sa mga pastor. Atin pong ignagagalak for the first time dito po sa ating morning devotional na siya po ay makapanguna upang talakayin ang ating devotional. Ang lingkod po ng Panginoon, Elder Rene Sayat. Okay, salamat po, Pastor. Ang luwalhati at papuri ay ibalik natin sa Panginoon. Magandang umaga po, lalo't higit sa ating kasama ngayon sa programang ito, kay Pastor Roosevelt, kay Brother Ernie, kay Brother Ninyo na sabi siya pala ang original dito. Gagalak ako na kahit sa video ay makita ka. And then kay Sister Lina Parducho, na alam nyo, ako'y natutuwa nung unang makita ko si Sister Lina na ginagawa yung kanyang deep ministry. Alam po nyo, nakikita ko lang ang ganyang gesture ay sa balita, di ba? Sa 24 oras. Kaya sabi ko, nung makita ko, aba, high class na ang ating programa. Sapagkat meron na tayong ganitong deep ministry sa pamagitan ng pamilya ni Sister Lina. Sa ganyang paraan, mga kapatid at mga minamahal, ang pabalita ng katotohanan ay hindi lamang sa mga nakakarinig, hindi lamang sa mga nakakakita, sapagkat idinisenyo ng Diyos na magkaroon ng mga ganitong mga karunungan upang ang lahat ay makarinig at makaunawa sa mabuting pabalita. Papasalamat ako sapagkat ang programang ito hindi lamang sa lokal nakikita at naririnig, kundi maging sa ibayong dagat, sa Amerika, sa Canada at sa iba't ibang panig ng mundo ay laganap at naririnig ang programang ito na Hope in Love. Kaya nga ang sabi ni Apostol Pablo, lahat ay madadalhan ng pabalita. Maski ang mga may kapansanan, ang mga bulag, pipi at bingi, ay malalaman nila ang pabalita. At ang sabi, wala silang may dadahilan. Kapag dumating nga ang paghatol ng Panginoon, hindi nila masasabi na hindi ko narinig yan, hindi ko nalaman yan. Kaya salamat, meron tayong Sister Lina na ang karunungan binigay sa ay kanyang ginagampanan. Salamat po. Ang atin pong pag-aaralan ngayon ay may kinalaman din sa atin po pinag-aralan kahapon. Ang pamagat po ay pananampalataya at lihim na panalangin. Ang sabi po sa awit 55:17 na ito po ay si Haring David ang sumulat ay ganito. Sa hapon at umaga at sa katanghaliang tapat, ako'y dadaing at tataghoy at diringgin niya ang aking tinig. Mga kapatid, ano po ang napansin natin sa talatang ito? Dito po ay binanggit ang tatlong importanteng panahon sa buong maghapon. Ano po? Hapon, umaga, at ganyan po ang katanghaliang tapat. Ang sabi ni Haring David, siya'y dadaing at tataghoy. Siya'y mananalangin, siya'y makikiusap. At siya po ay sure na sure, ang sabi niya, at diringgin niya ang aking tinig. Kung atin pong ikukumpara ito
sa ating pong kalagayang pisikal. Kung paano po ang pangangailangan ng ating pisikal na katawan, ay gayon din po ang pangangailangan ng ating espiritual na kalagayan. Kapag tayo po ay hindi kumain ng umaga, hindi tayo kumain ng tanghali, hindi tayo kumain ng hapon o ng gabi, ano po ang ating mararamdaman? Tayo po'y manghihina. Hindi tayo makakagawa, maging ating pagkilos ay limitado sapagkat bakit? Wala po tayong lakas, tayo po ay nanlalambot. Kaya yun po ang may kinalaman din sa atin pong pag-aaralan ngayon. Kapag wala pong panalangin sa umaga, kapag wala kang panalangin sa tanghali, at kapag walang panalangin sa hapon, tunay po ng ating espiritual na kalagayan ay manlalambot, manghihina. Meron nga pong kasabihan na ganito. Ang sabi ay 7 days without prayer makes 1 week. 7 araw na walang panalangin ay ginagawa nito ang tao na mahina. Weak po, W-E-A-K. Kaya sabi ko, kailangan na ang panalangin ay laging gawin natin upang magbigay kalakasan sa ating pong kalagayang espiritual. Kung ating maalala, sino po ang gumagawa nito sa tala ng Biblia? Si Daniel. Si Daniel ay ito ang kanyang routine na laging manalangin. Kaya nga sa kanyang ginagawang ito, tunay na ang lakas at ang pananampalataya ay kanyang kinamtan, maging anuman ang mga pagsubok na kanyang tinaharap. Ang sabi po ganito, ang totoong pananampalataya ay nanghahawak at umaangkin sa pinangakong pagpapala bago ito maganap at madama. Kailangan nating ipadala ang ating mga petisyon na may pananampalataya sa loob ng ikalawang kortina at hayaang panghawakan ng ating pananampalataya ang pinangakong pagpapala at ang kinin ito bilang atin. Dapat tayong maniwalang tinanggap na natin ang pagpapala sapagkat hinahawakan ito ng ating pananampalataya. At atin na ito ayon sa salita. Katulad nga po ng naging paksang tinalakay ng ating pastor, Pastor Lito kahapon sa Marcos 11:24, ang sabi, ang lahat ng bagay na inyong idalangin at hingin, paniwalaan na ninyong tinanggap ninyo. At iyon ay mapapasa ninyo. Yan po. Naalala ko po ang refleksyon ni Pastor Abel Flores kahapon. Maganda ang kanyang refleksyon. Sabi niya, okay, mananalangin tayo na may pananampalataya. At maniwala tayo na ang ating hiningi ay ating tinanggap na. But beware, maaring ang sagot ng Diyos ay positive, maaring negative. Sapagkat katulad ng ating pinag-aralan, may 3 kasagutan ng ating Panginoon sa ating mga panalangin. Yes, no, or wait. Kaya nga po, at the end, ang sabi ay God's will always prevail. Ang nangingibabaw ay ang kalooban ng Panginoon. Tama ang ating pinag-aralan na ang ating mga panalangin ay laging sinasagot ng Panginoon. Hindi nga lang natin alam kung ang sagot niya ay ano, oo, hindi, o kaya ay maghintay ka. Sapagkat ang Diyos ang nakakaalam kung ano ang pinakamabuti sa atin. Okay? Narito ang pananampalataya, ang hayag na pananampalataya na manampalataya ang tinanggap natin ng pagpapala bago pa ito matupad. Kapag natupad at tatamasa ang pinangakong pagpapala, nawawala na ang pananampalataya. Ngunit marami ang nag-aakalang mayroon silang malaking pananampalataya kapag nangangaral ng marami tungkol sa banal na espiritu at hindi sila magkakaroon ng pananampalataya. Malibang madama nila ang kapangyarihan ng espiritu. Ito nga po ang malimit ay siguro ay iniisip. At huwag naman sana na ating inaasahan na tayo napupuspos ng banal na espiritu kapag tayo napakasipag sa gawain. Kapag tayo kasama lagi sa pangangaral. Sa panahong ngayon,
maaring madama natin na ako ipuspos ng banal na Espiritu. Ay hindi po pala ganoon. Madarama natin na tayo ay pinupuspos ng banal na Espiritu sa sandali na malaman natin at madama natin ang ating mga kahinaan, ang ating mga kakulangan. Sapagkat kapag iniisip natin na sa pamagitan ng ating masipag na paggawa, ay napupuspos tayo ng banal na Espiritu at ang pananampalataya ay talagang sumasakdal sa atin. Pag minsan mga kapatid, diyan po bumabangon yung self-exaltation. Ang natataas na ay ang ating sarili at naiiwan at nabababa na ang kapurihan ng ating Diyos. Ang mismong panahon para magkaroon ng pananampalataya ay kapag nadarama natin kulang tayo sa Espiritu. O yun, tingnan po. Ang sabi ni Apostol Pablo ay, kapag ako'y mahina, ako ay malakas. O, para maunawaan nyo, ano po? Sapagkat ang sabi po ng Panginoon, ang aking kapangyarihan ay sakdal sa kahinaan ng mga tao. Kapag ang makapal na ulap ng kadiliman ay tila bumabalot sa isipan, panahon na ito para hayaang tumagos ang buhay na pananampalataya at kadiliman at ikalat ang mga ulap. Doon po pala nasusukat ang ating pananampalataya. At kung ang banal na Espiritu ba ay patuloy na sumasa atin. Kapag dumarating ang mga pagsubok, kung dumarating ang mga problema, ano po ang ating gagawin? Nananatili pa ba tayo na nakaugnay sa ating Panginoon? O parang nag-aalinlangan na tayo sa kanyang kapangyarihan na tayo ay tutulungan? Katulad po dito, kasi parang medyo mayroong kaunting conflict. Ano po? Ang sabi po ay sa 11:24 ng Marcos ay ang lahat na inyong hingin at dalangin ay paniwalaan nyo, tinanggap na ninyo at ito ay mapapasa inyo. Subalit ang sabi po sa 1 Juan 1:6 hanggang 4 hanggang 6 ay ganito. 6 hanggang 8. Ngunit humingi siyang may pananampalataya na walang anumang pag-aalinlangan sapagkat yaong nag-aalinlangan ay katulad ng isang alon ng dagat na itinutulok ng hangin at ipinapadpad sa magkabi-kabila. Ito po ang medyo masakit sa talatang 7, sapagkat huwag isipin ng taong yaon na siya tatanggap ng anumang bagay sa Panginoon, sapagkat ang taong may dalawang akala ay walang tiyaga sa lahat ng kanyang mga paglakad. Ay, yun po pala naman, ang ating panalangin, mga kapatid, we must have a whole faith, a whole belief na ang ating mga panalangin ay dininig ng Panginoon. Whether it is positive or negative. Or whether na tayo ay pinaghihintay ng Panginoon. Higit pa dapat ang ating lihim na panalangin. Si Kristo ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. At kung nais nating lumago at sumabong, dapat tayong patuloy kumuha ng katas at pagkain sa buhay na ubas, sapagkat kung hiwalay sa puno ng ubas, ay wala tayong lakas. Tama po. Tayo po ay nakaugnay sa Panginoon. Tayo po ay binibilang na sanga, mga haliba. Bagaman, nasabi tayo po yung mga ligaw. Pagkaganyan dahil sa pag-ibig at sa kabutihan ng Panginoon, tayo po ay iniugnay sa Kanya upang tayo ayon sa pangako na ibinigay sa ating amang si Abraham ay makasali sa mga magmamana ng buhay na walang hanggan. Ganito po ang sabi ni Mrs. White sa kanya pong sulat sa early writings. Tinanong ko ang anghel kung bakit wala ng pananampalataya at kapangyarihan sa Israel. At ang sabi po ganito, kaagad silang bumitaw sa bisig ng Panginoon. Ipagpatuloy ang inyong mga petisyon sa trono at kumapit sa pamagitan ng matibay na pananampalataya. Yun po pala ang dahilan kung bakit nawawala ang pananampalataya at nawawala rin ang ating kapangyarihan upang paglabanan ng tukso. Bumibitaw agad tayo sa bisig ng Panginoon. Ibig sabihin, mga kapatid, kulang ang ating pananampalataya, kulang ang ating paniniwala, at marahil kulang ang ating pagkakilala sa ating Diyos.
ng ating Diyos ay isang makapangyarihang Diyos at ang kanyang mga salita ay tunay, ang kanyang mga pangako ay tunay. Ang sabi nga sa Mateo ay ako isa sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Kaya mga kapatid, ganito pa ang sabi, nakita kong pinagdududahan natin ang mga tiyak na pangako, ang sinaktan ng tagapagligtas dahil sa ating kakulangan ng pananampalataya. At kapag naihatid ng kaaway ang nanghihina sa pag-aalis ng kanilang mga mata kay Jesus at sa pagtingin sa kanilang mga sarili at sa pagtahan sa kanilang pagiging di karapat-dapat kay Jesus, sa kanyang pag-ibig, kanyang mga merito at kanyang dakilang awa, matatanggal niya ang kanilang pananggalang ng pananampalataya at mapapasailalim sa kanya. Sila'y malalantad sa kanyang nag-aapoy na mga tukso. Ang mahina kung gayon ay dapat tumingin kay Jesus at manalig sa kanya. Sa ganito ay ginagamit nila ang pananampalataya. Yan po pala ang sinasamantala ng kaaway. Kapag nagduda tayo, kapag tayo nag-alinlangan, diyan po pumapasok ang kaaway. At alam po niyo ang kalimitan nangyayari. Kapag tayo nagkamali, tayo nagkasala, para bang atubili na tayong lumapit sa Panginoon. Parang tayo nahihiya o parang nangingibabaw ang bulong ng kaaway. Na malaki ang iyong kasalanan, huwag ka nang lumapit siyan. Hindi ka ba nahihiya? May nabasa po ako sa FB na ganito ang sabi. Sabi ay, ikaw ay lasinggero, naninigarilyo ka pa, tapos ang iyong wish, good health, hindi ka ba nahihiya sa Panginoon? At yun po ang idinidiin ng kaaway sa atin. Na sa tuwing tayo magkakamali at magkakasala, ang sabi niyang kaaway, bakit ka pa lalapit? Makasalanan ka. Hindi ka natatanggapin ng inyong Diyos. Subalit hindi po yan ang sinasabi sa atin ng ating Panginoon. Sabi sa unuhan, kung ating ipapahayag ang ating mga kasalanan, sakdal at tapat siya na tayo patatawarin at lilinisin sa lahat ng ating kalikuan. Yan po ang kanyang sinabi. Sakdal at tapat. At sinisigurado niya na tayo patatawarin kung ating ipapahayag at ating sasabihin ang ating mga kasalanan at kung ating mapagsisihan ang mga kasalanan ito, tunay na ang Diyos ay bibigyan tayo ng pagkakataon upang muling makapagsimula ng panibagong pamumuhay na ang pamumuhay na ito ay may pagkatakot sa Kanya at may paniniwala sa Kanyang mga pangako. Mga kapatid, yan po ang mensahe sa atin sa umagang ito. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Okay, maraming salamat po, Brother Rene, sa magandang pagbahagi ng devotional ngayong umaga. Ano po, tunay na napakahalaga mga minamahal mga kapatid ko ng pananampalataya. Patungkol sa ating mga panalangin, mga minamahal mga kapatid ko. Kaya nga dadako po tayo sa atin pong mga refleksyon sa umagang ito. At atin pong unang pakikinggan ay si Brother Bernie. Okay po, magandang umaga po sa inyong lahat muli mga kapatid at mga kaibigan. Maraming salamat po sa Panginoon sa mga mensahe na kanyang ibinigay na tinuturuan po tayo na tayo ay sampalatayanan ng ating mga dalangin at matuto po tayo na magkaroon ng lihim na panalangin sapagkat ito ang ating kalakasan, ito ang ating pundasyon, komunikasyon, pakikiugnay sa ating Panginoon. Mawawalan po tayo ng pwersa o lakas kung wala tayo nakikiugnay o lihim na panalangin sa ating Panginoon. Sapagkat ang sabi po dito, ang bayan niya ay nawala ng pag-asa. Sapagkat kaagad sila bumibitaw sa bisig ng ating Panginoon. Kapag tayo minsan ay nanlulupaypay
ay kaagad-agad tayo ay nangihina at bumibitaw sa mga pangako ng ating Panginoon. Kaya ang sabi po ng Kawikaan 24:10, kung maliit ka sa araw ng kahirapan, maliit ang iyong kalakasan. Kaya sa bawat umaga mga kapatid, ay huwag nating kalimutan sa umaga, tanghali, sa hapon, magkaroon tayo ng lihim na panalangin at nampalatayanan at ito ang relasyon natin. Sa huling araw, sabi po ng atin pong propeta, sabi niya sa patriarch ng prophet na magkakaroon ng karanasan ng bayan ng Diyos, na susubukin ng Diyos ang kanilang pananampalataya, pagtataga at pagtitiwala, no? At ito namang si Satanas ay tatakbuhin niya ang bayan ng Diyos sa pamagitan ng kaisipan na ang kanilang kalagayan ay wala ng pag-asa. Kaya mga kapatid po, wala tanging tayong lalapitan at titingnan at pupuntahan, kundi titingnan natin ang ating Panginoon at huwag tayong bibitaw o lagi nating panghawakan ang ako ng ating Panginoon. Okay, salamat Brother Bernes sa iyong ibinahagi ngayong umaga bilang reflection sa ating devotional. At ngayon naman ay ating pakikinggan si Brother ninyo, ang ating original na kasama sa programang ito ng Hope and Love. Ating pakikinggan siya. Good morning po. Actually, Pastor, ako'y parang pang-apat sa original talaga ito. Ang original nito si Brother Joseph Pasamba. Siya po yung talagang nagpursige na gawin itong programa ito. At nawa, Pastor Joby, si Brother Joseph ay makabalik at ang iba pa po namin mga Amen. kasama. Amen. So yung reflection ko po ito, Pastor, yung kahalagahan ng yung pagmananalangin ka dapat lihim. Ito'y ang pananalangin po kasi para sa akin, ito ay personal na relasyon mo sa Panginoon. Ito'y personal na pakikipag-ugnayan din natin sa Panginoon. Kumbaga covenant natin sa Panginoon. Kasi when we say prayer talaga, ito'y lalo sa katulad ko pong kabataan, hindi lahat po ng kabataan natin yun ganon ka-fanatic o ganon yung kanilang pakikipag-ugnayan sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Minsan mananalangin lang ay kapag kakain, maranasan na God bless this food and amen. Pero meron palang mas malalim na kahulugan. Yung gusto ko po i-share ngayon o reflection ko, yung kahalagahan po yung pananalangin bukod sa pananampalataya, it requires humbleness. Mapapansin po natin, kung babasahin po natin yung Mateo sa 1:6, ang sabi po doon, ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto, saka ka manalangin sa iyong ama na hindi mo nakikita at ang iyong ama na nakakakita ng ginagawa mo sa lihim ay siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Parang kinounsel ng Panginoon din noon, minsan yung nananalangin, tanda po natin yung may nananalangin, Pariseo at saka isang publikano. Yung Pariseo talagang proud na proud sa kanyang sarili. At yung publikano naman hindi makatingin sa Panginoon at dinadagukan yung kanyang dibdib at nagsasabi, ako hindi karapat-dapat. So mas kinalulugudan po at pinakikinggan ng Panginoon, yun po pala ng mga taong mapagpakumbaba at merong pagtsatsaga na kumausap sa Panginoon sa kabila ng kanilang mga kasalanan. Kaya napakaganda po ng mensahe ni Elder Rene kanina na kapag po pala tayo ay mananalangin, ay atin pong akuin sa ating sarili. Sabi ni Elder Rene kanina, ano yung sabi ni Elder na pag mananalangin tayo, akuin natin sa ating sarili na dapat makasalanan tayo Hindi nga dapat tayo karapat-dapat sa pananalangin, yung ating pagkakaintindi ko. Pero ang Panginoon ay talagang dakila sa ating buhay na pinakikinggan niya. Kumbaga, mas malapit yung Panginoon dun sa mga taong mapagpakumbaba. Once na nagmataas po pala tayo, Pastor, sa Panginoon, hindi pinakikinggan ng Panginoon yung ating panalangin. At isa pa, pag iniisip natin na tayo ay kung mapagmataas tayo pala, Pastor, ay wala tayong kakayanan na lumapit sa Panginoon sa panalangin sapagkat hindi na natin kailangan po ng panalangin. Pero once na talagang iniisip natin na walang-wala tayo, mga kapatid, sa oras ng walang-wala tayo, kaya sabi ng Elder kanina, kung habang tayo ay mahina, doon tayo malakas Sapagkat kung walang-wala po tayo, doon lamang po tayo lumalapit sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Kaya napakagandang isipin po na araw-araw
na kaya ako po parang mas lumakas yung loob ko na sumama sa morning devotional ngayon kasi nakaraan pastor kaya hindi kami nakasama dito. Busy sa study, busy sa lahat ng bagay. Pero sabi ko, salamat sa banal na espiritu. Kanina, nagising po talaga ako mga 5:40 na, 5:50. Sabi ko, alas 6 yung umpisa, pero kailangan kong bumangon. Gusto ko sumama sa Hope and Love. Kaya purihin yung Panginoon. So yung panalangin po mga kapatid, kailangan po natin yun. It requires humbleness, pagpapakumbaba. Lagi po nating iisipin na wala po tayo. Kaya kailangan po natin yung ating panalangin para sa ating Panginoon. Yun po yung reflection. Amen. Okay, salamat brother ninyo. Talagang lalong lumiliwanag ang ating pinag-aralan sa umagang ito, samantalang ating pinapakinggan ang ating mga refleksyon. So, ngayon si Pastor Joby ay ating ibibigay sa kanya ang pagkakataon na ibahagi ang kanyang refleksyon. Ayan, salamat Pastor Fortu. Alam niyo mga kapatid, malimit ang ating napagtutuunan ng pansin ay ang panalangin pang simbahan o public prayer. Kaya nga po sa ating mga churches, meron tayong mga opening prayer, closing prayer. Karamihan po noon ay ating ginagawa na nakikita po ng mga kapatiran o ng mga tao. Subalit ang atin pong devotional ngayong umaga ay may kinalaman po sa secret prayer. Hindi ito lihim na parang hindi mo ipinapakita, kundi ito po ay tinatawag, binanggit na ni brother ninyo, yung personal prayer. Ang tanong po, kagaya sa akin personally, ako ba pagdating ko sa aking bahay, do I kneel down and pray to God? O baga ako bilang pastor, nakikita lang na doon sa church, sa kapatiran, ako'y pray. Pero kumusta po ako sa personal kong buhay? Akin bang iniluluhod ang aking mga tuhod na may pananampalatayang nananalangin na inilalapit ko ang lahat ng kapatiran, ang gawain, anumang mga paglilingkod. So yun po ang ibig sabihin nito mga kapatid, yung secret prayer. Kasi sa panahon ni Jesus, ang ginagawa po ng iba at mawalang galang na po, sinabi naman talaga ng aklat ng Matthew na talagang yung iba, mga religious leaders pa, ipinapakita nila na sila'y nananalangin. Yun po yung panalangin na talagang paulit-ulit at panalangin you are boasting na ipinapakita mo na ikaw ay religious. Pero ang sabi, ang loob noon ay wala hungkag. So yun po mga kapatid, what matters most ay yung personal mong pananalangin, lalo na po sa iyong silid. Hindi naman natin winawalang halaga yung panalangin natin sa church o sa publiko, sa ating mga pagdalaw, pero ang pinakampundasyon po, ang sabi ng ating devotional, we should be much in secret prayer. Kita po ninyo, doon po talaga ang puntos. Yan, salamat po mga kapatid. Okay, maraming salamat Pastor Joby sa iyong magandang refleksyon. Tunay nga na kinakailangan nating ating gugulin ang ating mga panahon, hindi lamang doon sa pangpubliko ng mga panalangin, mga minamahal na mga kapatid ko, kundi magkaroon din tayo ng personal na ugnayan sa ating Panginoon Diyos sa pamagitan ng ating panalangin, mga minamahal na mga kapatid. At napakahalaga rito na binabanggit sa ating devotional yung ating pananampalataya sa ating mahal na Diyos, sapagkat kinakailangan mayroon tayong tamang relasyon sa ating mahal na Diyos samantalang dumudulog tayo sa Kanya sa pamagitan ng panalangin. Sapagkat ang sabi rito sa ating leksyon, tanging yun lamang pinanghahawakan ang Kanyang salita, ang talagang tatanggap ng Kanyang kagantihan doon sa Kanyang mga panalangin, mga minamahal na mga kapatid. At kaya nga, yung binanggit ni brother ninyo, dapat magpakumbaba. Sapagkat yun ang tinuturo ng banal na kasulatan. Sabi nga ng aklat ng Santiago, kabanatang 4 ang talatay 6, ang Diyos ay nagbibigay ng higit pang biyaya. Kaya't sinasabi, ang Diyos ay sumasalungat sa mga mapagmataas
ngunit nagbibigay ng higit pang biyaya sa mga mapagpakumbaba. Kaya kung nais natin na talagang ang ating mga panalangin ay dinidinig ng ating mahal na Diyos, ay panghawakan nating patuloy matibay ang banal na salita ng ating Panginoon upang kung magkaganon, magkaroon tayo ng lalo pang matibay na ugnayan sa Kanya. Aking naalala yung panahon na babago akong sinisimba, Pastor Jobe, na minsan ay umuwi ako ng probinsyano. Ay pagdating doon sa probinsya, alam mo naman sa probinsya, maraming mga kung ano-anong pinapaniwalaan. Ay para bagang umiging yung aking tainga. Kasi siyempre, ako naman ay nagsisimba-simba na noon bilang sa Adventist Church. Okay? Pero, ngayon ay sa aking paniniwala na ang Panginoon Diyos sa makakatulong, ako'y nanalangin. Ito lang ang system nito. Pagkatapos ng panalangin, palibasa ay sa probinsya ay ang takbuhan pagkatapos niyang pagka ikay nagkakasakit ay mga albularyo. Yung aking inay, inaya ako sa albularyo. Di sama din naman ako. Yung albularyo ay bumasag ng itlog. At inilagay doon sa baso na may tubig. Pagsabi ng gayon doon nakaw, ay ikaw niya ay tinampo yung ng nono doon sa may punong kahoy na ikaw ay saan ka ba nagpunta rito? Mayroong malaking punong kahoy, mayroong nakatabing malaking bato. Sabi ko naman, naalala ko, ako yung pumunta doon sa pinag-iigiba namin, may malaking puno din doon at may malaking bato. Sabi ko, doon ako pumunta. Siya, ay tinampo yung kanya, maingay ka raw. Ay sabi ko, pinag-iisip ko ng gusto. Ay ako'y nasimba na nga noon. Kung pagpapaniwalaan ko kako ito, ay di mananaig ako. So umuwi ako, umalik ako ng Lipa City. Hindi ko pinakinggan kasi ako daw ay aagawin daw muna ako doon sa mga nuno na iyon. Kinakailangan daw ng humubod ako ng damit at aagawin daw doon. Pinagpapaniwalaan kako itong mga ito. Ako'y umalis. Pumunta ako ng Lipa at ako'y nagpa-doktor. At sa awa ng Panginoon Diyos ay di na gumaling ako doon sa akin na ako'y makapagpa-doktor. So mga minamahal mga kapatid ko, minsan ay tayo, sabi rito sa ating devotional na pinaliwanag ni Brother Rene, tayo pinagdududa ng kaaway doon sa ating mga panalangin, no? Kung bakit hindi nagiging epektibo mga minamahal mga kapatid. Ating tanggapin na dininig na ng Panginoon Diyos ang ating mga inihihibik sa kanya mga minamahal mga kapatid ko. Okay, atin na pong ibabalik sa atin pong tagapagsalita. Brother Rene? Okay, salamat po. Ang lihim na panalangin mga kapatid ay doon pumapasok sa sulat ni Apostol Pablo sa Thessalonica. Ang sabi niya, magsipanalangin kayong walang patid. Pagaman sa umaga, nagkakaroon tayo ng morning worship. Kapag tayo alis na, kapag tayo may sasakyan, sa harap ng ating manibela, ay umuusal tayo ng dalangin. At kapag tayo nakarating sa ating patutunguhan, umuusal uli tayo ng panalangin, ng pagpapasalamat naman. Kaya ang lihim na panalangin ay mahalaga sapagkat ito ay nagpapatunay na patuloy tayong nakikiugnay at tayo'y nananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Ang susi sa kamaling ng langit ay ang panalangin, subalit kung ang panalangin ay walang lakas at walang hahawak, hindi rin po magagamit. Ang kailangan ay pananampalataya. Kailangan magkasama ito. Panalangin at pananampalataya upang ang sabi nga, ang kamaling ng langit ay mabuksan at patuloy tayong magkaroon ng kaugnayan sa ating Panginoon. Salamat po. Okay, so maraming salamat Brother Rene sa iyong napakagandang pagkabahagi ng ating devotional ngayong umaga. At naway sama-sama tayong na-bless at napagpala sa atin pong pinakinggang mensahe ng ating mahal na Diyos umagang ito. Dako po tayo sa ating prayer request. Hindi ko alam kung
nakahanda na si Pastor Joby na umusad sa ating pananalangin. Diretso na sa umagang ito. Ayan, salamat Pastor Porto. Meron lamang po tayong mga reflection na ating bigyang pansin. Ano po, mula po sa ating mga viewers. Mula po kay Rowena Reyes, ang panalangin ay sandata natin sa buhay na ito. Sa mundong masalimuot, kailangan natin ang pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Ganon din ang sabi ni Ma Wilma Baez, thank you po Hope and Love at sa lahat po ng speakers. Hindi po ako magaling manalangin pero sa tulong po ng inyong mga reflections, madami po akong natutunan. Salamat po ma'am. Praise the Lord po. At meron pa pong isa rito, si Sister Ann Alvis Baladad. Gandang umaga sa lahat ng Tagalutukan. Na-miss ko kayong lahat. Brother Rene, tunay napakabait niya at Elder. Pastor Juby at sa mga bumubuo ng Hope and Love. Napakalaking bahagi na sa aming pananampalataya ang makapakinig sa araw-araw ng devotional. Maraming salamat po, Brother Ne, sa mensahe na bless po kami. Amen. Okay. At si Ma'am Zaida Jenny De Leon, the Lord sees the need and trustfulness of the praying heart. Praying is just like talking with a friend, and our best friend is Jesus. Just open your heart. Ayan, ayan. Tama po. Tinama yung talking with a friend. Okay, thank you very much po sa mga reflection. At tayo po'y dadako na sa ating prayer. Yung pong mga request po ninyo ay narito naman po sa ating chat box. At yan po'y maisasama po natin sa panalangin. At pagkatapos po ng closing prayer natin, doon po natin tayo magkakaroon ng mga pagbati. Okay? Tayo pong lahat, mga kapatid, ay sama-sama na lumapit sa Panginoon sa pamagitan po ng panalangin. Dakilang Diyos, Ama naming banal, maraming salamat, Panginoon, sa inyo pong kabutihan sa amin. Ngayong umaga, muli po kaming nagsama-sama at amin po, Panginoong, pinagsaluhan ang pagkaing espiritual. Napakahalaga po na meron kaming paglapit sa inyo na meron pong pananampalataya. At higit sa lahat ay amin pong pag-ukulan ang tinatawag pong secret prayer. Nang ibig sabihin po nito ay personal namin pong pakikipag-ugnay, pakikipag-usap sa inyo sa pamagitan po ng panalangin. Ngayon pong umaga, amin pong inilapit sa inyo si Ma'am Noemi Fadalian. Patuloy pong pagpalain ang kanyang buong sambahayan, si Sir Denler, si Nanay Fanny, ang kanyang mga apo. Patuloy po nawang ipagkaloob po ang kalusugan. Amin din pong inilapit sa inyo ang pasasalamat po ni Ma'am Delia Imata sapagkat ngayon po ay kaarawan ang kanilang ate Irene. Nawa po'y bigyan siya ng maraming kaarawan, malusog na pangangatawan. Pagpalain niyo po si Ma'am Delia Imata at ganoon din po ang kanyang ate Irene sa kanyang kaarawan. Panginoon, namin din pong inilapit ngayong umaga si Brother Mervin Alcantara. Pagpalain po patuloy, Panginoon, ang kanyang kalusugan. Siya po'y gumaling sa anumang karamdaman, Panginoon. Amin din pong idinadalangin, dakilang Diyos, ngayong umaga, ang si Ma'am Lani Orbeta Mendoza. At yung anuman po ang kanyang mga karamdaman, Panginoon, pagalingin din po siya. Patuloy siyang samahan sa kanyang paglilingkod sa Sariaya po, sa munisipyo, sa kanyang mga gawain at ang kanyang buong sambahayan. Amin din pong idinadalangin sa inyo si Ma'am Naning Makaraig na siya nagpapasalamat, na siya po ay nakakapakinig ng magagandang mensahe at naging masigla po sila sa ganitong mga kaparaanan at ginagamit kami bilang inyong mga kasangkapan. Amin din pong idinadalangin ng kahilingan ni Ma'am Ruth Minggueto na may mga karamdaman po, lalo't ang higit ang mga taga-India na sila po ay matindi ang
pagkahawa sa COVID. Panginoon, nawa sila inyong samahan at sila po'y makarecover. At ang mga family, bawat isa ay magkaroon po ng malakas na panampalataya. At ganoon din ang kagalingan po ni Melanie. Nawa po'y pagalingin po siya, Panginoon. Amin din po nilapit, Panginoon, ngayong umaga, si Daniel, anak ni Sister Wenda. Panginoon, nawa po'y inyo siyang pagalingin din, ano man ang kanyang karamdaman. At yung bagong kalsada Seventh Adventist Church, Panginoon, amin din idinadalangin ngayong umaga na nawa po ito ay maging magandang simbahan na ang mga kapatid ay sama-sama pong magpuri sa inyo, Panginoon. Amin din idinadalangin sa inyo si Ma'am Princess Marquez. Panginoon, sana po ay lubayan na po siya sa anumang bumabagabag sa isip at kalooban niya. At sana po ay matapos na ang mga anumang mga pag-alala. At sana po siya ay inyong samahan, Panginoon. Patuloy siyang magkaroon ng peace of mind at pagtitiwala at pagpapasakop sa inyo. Amin din, Panginoon, dinadalangin ang lolo po ni Brian Arwita, si Lolo Felipe, na naupi gumaling na sa kanyang sakit. Ganon din po si RJ, nahipuin po ang puso niya at lumakad na kasama ang Panginoon sa kanyang buhay. Si Ma'am Daisy Villaverde, amin din pong idinadalangin. Meron po siyang foot cramps at sana po ay patuloy silang samahan ang buong sambahayan at inyo pong pagpapalain. Amin din, Panginoong, idinadalangin ngayong umaga si Brother Nino Liabe, doon po sa Oriental Mindoro, Panginoon, na nasa pagamutan. Nawa, Panginoon, ang inyo ring kagalingan, ang idampulay sa kanya. Patuloy namin idinadalangin ang Deaf Ministry, si Jessa Cacao, Julian Garan, Mario Riel, Maria Luisa Talion, Paulo Abilino, Macaela Mendoza, Sarah Jane, Austria, Divine Noel, Winifredo Noel, Stephen Paul Balmes, Sara Librella at iba pang hindi nabanggit, Panginoon, na kahilingan ni Ma'am Lina. Nawa po ang Deaf Ministry ay pagpapalain. Marami pong maabot nito na aming mga kaibigan na sila po ay nangangailangan din ng inyong mga pabalita sa ganito pong special na kaparaanan. Amin din pong dinadalangin, Panginoon, kahilingan ni Ate Shirley Azul, ang kanila pong baby Gabriel Monterico, na mataas po ang lagnat ngayon. Panginoon, idampulay niyo po ang inyong kanang kamay ng kagalingan sa kanya na siya po agad ay gagaling sa araw na ito. Panginoon, namin ding idinadalangin ngayong umaga ang fast recovery po ni Brother Nino Liabe, na kahilingan din po ni Ma'am Presi Paigao. Amin din pong dinadalangin, Panginoon, ngayong umaga ang kahilingan pa ng aming mga kapatid. Narito po si Julian Diliso Sardia. Yan, pinadalangin ko po ang kanilang buong sambahayan ni na Brother Noel. Pagpalain niyo po sila dyan sa West Valley. Amin din pong dinadalangin ang request po ni Sister Tin Macasero na ipinagpipray po si Lolo Beth Macasero. At sana po maging okay na ang kanyang pakiramdam sa umagang ito. Dalangin din po ni Elena Daray ang kanyang pasasalamat sa Panginoon, ang kanyang anak po na si Nathaniel Bungo ay okay ang pagdating dito sa Pilipinas. Purihin kayo, Panginoon, na naging maayos ang kanyang pag-uwi. Amin ding idinalapit, Panginoon, sa inyo ang Ganyola family, Nelson, LB, Elaine, Rebecca, Nero, Eliezer, sa kanilang protection at guidance. Ganon din, Panginoon, si Joel Mendoza sa kanyang trabaho at si Elaine Ganyola, na sana po, Panginoon, ay matanggap na siya sa DepEd bilang isang public school teacher. At panalangin din po namin mismo si Brother Nelson Ganyola na siya po ay magkaroon ng mabuting kalusugan. Dalangin din namin ang pamilya ni Sister Adelaida Malibiran, Panginoon. Pagpalain ang kanyang buong sambahayan. Si Mama Wilma Baez, Panginoon, salamat. At siya po ay patuloy na sumusubaybay sa programa. Pagpalain niyo po siya, bagaman sabi niya hindi siya magaling manalangin, pero salamat, Panginoon, sa maraming natutunan
at nawa po siya ay magkaroon ng patuloy po na pananalangin sa inyo, Panginoon. Amin din pong idinadalangin ang kahilingan ni Ma'am Heidi De Leon, ang kanilang mga mahal sa buhay na may mga karamdaman. Panginoon, pagalingin niyo po sila. At nawa po'y malampasan nila ang anumang mga pagsubok, Panginoon, na dumarating sa kanila, at sana po'y magtapat sila sa anumang mga pagsubok na ito. Sila po ay magtiwala sa inyo at nawa po'y pagpalain sila sa tuwi-tuwi na. Amin din pong idinadalangin, Panginoon, ngayong umaga ang pamilya ni Ma'am Naning Makaraig na ang buhay lakas at yung hindi pagkakasakit ay pinagpapala nyo sila. Salamat po, Panginoon. Ngayong umaga, amin pong idinadalangin ang amin pong lahat ng mga viewers saan man sa Pilipinas, Panginoon. Ang inyo nawang blessing ang sumaaming lahat. At ganoon din, Panginoon, ang panalangin ni Ofelia Panaligan na isinasama po niya sa panalangin si Mad sa Israel ang kanyang kalusugan, Panginoon. Nawa ang inyo pong pagsubaybay, protection ang sumaamin sa bawat sambahayan namin, mga anak namin, Panginoon, pagpalain sa kanilang pag-aaral, ang mga paaralan ng South Central at maging sa buong Pilipinas, at ang mga amin pong mga simbahan ng aming mga iglesia. Pagpalain po, patuloy ang pagkakaisa, at umaasa kami na kami pong lahat maglingkod sa inyo. Ganon din ang aming South Central Luzon Conference, mula sa aming presidente, sa aming mga leadership, sa aming mga direktor, at sa inyong mga manggagawa na nasa field. Panginoon, amin na pong kiniklaim ang inyo pong kasagutan sa aming mga dalangin. Mga minamahal mga kapatid, tanggapin ninyo ang pagpapala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen at Amen. Amen. Naka-mute ka, Pastor Porto? Maraming salamat, Pastor Joby, sa panalangin, at siguro dadako tayo sa ilang mga pagbati. Ayan, mga pagbati po tayo, mga kapatid. Edna Marquez, ating binabati po, si Onji Babiera, Nora Cruz, Delia Imata, Flor Imata Nanyes, si Ate Noemi Padalian, si Ma'am Saida De Leon, Lydia De Castro, nanon po sa atin, si Mahit Elpa Akleta, at yan, bumabati sa atin ng good morning at happy midweek. Miyerkules nga po ngayon, happy midweek po. Yan din si Esmeralda Minda Quibido, nanonood sa atin. Si Nanay Edith Red, ayan, nanonood sa atin. Feby Cada, Judilyn Judy, good morning po. Ninya Ismilio, ayan, sa atin. Siguro po ay akin nang hindi papakita para mabilis. Nelson Ganyola, Maria Luisa De Leon, Norlina Garcia Angel, Mervin Alcantara, si Ma'am Lina, of course, Maylin Lubugan Magpantay, Richard De La Cruz, ganon din si Eliseo Malaka, bumabati sa atin ang good morning. Annie Delonsa, Janine Comia Abuel, Fede Mesa, si Gregorio Macaraan Jr. at si Ate Lolit. Ayan, salamat. Si Claire Maria, ganon din si Skylar Kayla, Rowena Sanusi Bughao, si Brother Nimi at Sister Vivian. Morning, Ma'am Lucis Pimentel, Lani Orbeta Mendoza. Good morning po. At Maria Loida Maghirang, Naning Makaraig, Ruth Minggueto, ayan, Sherlita Azul, si Sir Tom Dayahan. Morning po. At ang aking nanay, Sara Estrada. Morning, nanay. Aileen Pedragosa Kahumban. Ma'am Daisy Villaverde, Adelaida Malibiran, Mayet Akleta, Jessa Salvatos, at si Ma'am Nori. Pastor Porto sa atin. Ken Mark Prado, si Ma'am Princess Marquez, si Brian Villamor Arwita, at Risti Sinatan, si Sister Becky Ramirez. Yan, nanood sa atin, bumabati sa atin ng good morning. Glenn Paul Babiera, good morning. At Michelle Manlapas, good morning po. Marilu Sibilia, Gina Alamag, si Beng Alinsonorin, Mavic De Leon, Nailiden Ikor or Roque, I might think, Heidi De Leon, Marilyn Ilagan, Hope and Love,
At ito, atin lang pong hindi natin napansin ito kanina. Tama po, thank you po sa magandang devotional natin ngayon. Dapat po talaga lagi tayong mag-pray at magtiwala sa Panginoon. God bless po. Okay, si Ate Flor, Ilaw Dagos, happy midweek. Presi Paigao, good morning. Ma'am Desa, Angga, Dayo, at ganon din si Michelle Manlapa. Salamat po, Ninong Rene. Nasa abroad na ito si Michelle. Pastor Juby, alam niyo po talagang nagugutom ang aking kaluluwa, kaya naman nagsumikap ako na makahanap at panoorin ang morning programa niyo kahit alanganin ang aking oras at wala pang tulog upang kahit papano ay makarinig ako ng salita ng Diyos. Amen. Amen. God bless you dyan, Sister Michelle sa abroad. Ayan. At si Joan Irabon. Amen. Tunay na pangamisay na ngayong umaga. Good morning po. God bless. Okay. So, ayan, si Elena Daray, Julian Dileso Sardia, morning po. Tess Peña Mante, Joy Ilaw, Daisy Shapu, Rowena Reyes, ano pang hindi natin nabati, si Ann Alvid Baladad, si Ma'am Sis Gia, good morning po. May De Leon Sumia, Cho Kim, yan. At si Ma'am Wilma Baez, napanggit na natin, si Ma'am Heidi De Leon, Marilo Baldimor Maca Basco, Riona Limbagan, familiar sa akin tong mga Limbagan. Good morning po. At si Ma'am Said De Leon. Kasama mo dati yan, friend. Oo, mga taga Quezon ito. Apo ni Brother Salim nan. Yan. Oo, yan. So, salamat po sa Limbagan family. Opelia Panaligan, salamat po sa panonood. Ami Ramos, ayan, thank you din po. Si Basio She, ayan, maraming nanood sa atin. At dito po sa ating, kanya, mapansin ko, si Ninang Edna Sidinyo, nanood po sa atin. Mario Sibilla, si Ninong, ayan, Winona Credo, ang aking tiyahing si Crescencia Sulite, ayan, good morning po. Melcher Ilada Cadiz, at Catherine Irauda, si Sir Tom Dayahan, Rupert Macapagal Jr., good morning. Elizabeth Rodriguez, good morning. Ed Alcantara, Lolit Obon, at kanina napansin ko si Pastor Ernier Garzola, nanonood din po sa atin. So, thank you very much po. Si Benji Bautista, nanonood din po sa atin. Thank you very much. Yoli Protesta, yan, nanonood din po. Salamat po. Maaring ang iba po hindi namin napansin, subalit salamat mga kapatid. Si Mabel, nanonood din po. Yan, thank you po sa lahat ng nanood at kayo po aming binabati ng magandang umaga. Kanina umabot tayo ng 100 plus viewers sa ating 30 platform. Balik ko na kay Pastor Porto sa atin pong iba pang mga pasasalamat bago po tayo tuluyang magpaalam. Okay, so salamat Pastor Joby sa iyong pagpapaabot ng mga pagbati sa ating mga viewers. Ano po? So dadako po tayo sa ating mga parting words. Brother Bernie. Po, salamat po kina Tita Elvie, Tita Nancy, Pastor Aguirre, Tito Ray, Tita Tess sa patuloy na pagsuporta dito sa Fighting Church. At pagpalain kayo ng ating Panginoon. Ingat po kayo lagi. Ganun din sa mga kapatiran, pastor at mga kapatid. Lagi natin nakakasama araw-araw sa ating devotion. Palain kayo sa pamagitan. Okay, salamat po at atin naman pakinggan si brother ninyo sa kanyang parting words. Yes, yan. Maraming salamat po ulit. Sa kagalakan po muli na muli makasama po kayo sa Morning Devotional. At umaasa po akong mga kapatid na tayo po'y walang sawa na magbibigay papuri at ating aanyayahan. Walang iba kundi ang banal na Espiritu sa ating buhay. Araw-araw po tayong mabuhay kay Kristo at mamatay sa ating sarili. Kung magkagayon mga kapatid, hindi po tayo mawawala sa ating pananampalataya. Pagpalain po kayong lahat. Maraming salamat po. Okay, salamat po at ating pakinggan po ang ating tagapagsalita si Brother Rene. Baka mayroon pa kayong naisabihin o batiin. Salamat po sa pagbibigay karapatan na maging kabahagi ng programang Hope and Love ngayong umaga. Tunay po na ang programa ito ang siyang instrumento na ginawa ng Diyos upang ang mga tao na hindi natin nakakausap ng personal
ay maabot. Kahit nga nasa sa malayong lugar, malayong bansa, ay tunay na nakakarinig at nakakapanood ng programang ito at sa pamamagitan nito. Sabi nga ay walang may dadahilan ng tao na hindi nila nalaman ang katotohanan at hindi sila nababalaan ng napakalapit ng pagdating ng ating Panginoong si Jesus. Pagpalain tayo itong lahat, naway magpatuloy ang programang ito sa ikaliligtas ng maraming mga kaluluwa. Salamat. Amen. Amen. Salamat po. Maraming salamat sa iyo, Brother Rene, na kayo amin nakapiling sa umagang ito. At sana po sa susunod muli, makapiling pa po muli kayo. Okay, at atin namang bigyan ng pagkakataon si Ma'am Lina, baka may gusto siyang batiin. Ano po? Or di kaya paabutan ng pasasalamat o di kaya kung anong gusto pa niyang ibahagi sa umagang ito. Wala po. Jessica, thank you. Kasi po, dati ay mag-business sa umaga, pwede lang kami, basa ng kaunting mga salita from the Bible. But ngayon, ay meron na ako personally na devotional. Sometimes kapag yung aking asawang inaano doon sa bahay, siya ay nandito, hindi na nakikita diyan sa camera pero nakikinig at nagpapalago din ang kanyang spiritual life. So, thank you. And sa mga viewer, thank you din po. And sana po ay kagaya po ng ating mga pinag-aralan at mga narinig ngayon, tayo ay magpatuloy sa ating pananampalataya, huwag bibitaw at laging mananangan sa kanyang mga pangako. Thank you very much. Amen. Okay, so maraming salamat po, Ma'am Lina. Okay, so dadako tayo kay Pastor Joby Estrada sa kanyang parting words. Ayan po, nanonood lang po ngayon si Sister Emmy Ragot Ocampo Escalona, binabati po natin. At ganoon din po si Benji Manrique Veloso. Ayan. Mga kapatid, thank you very much at salamat na patuloy po kayong sumusuporta sa atin pong Hope and Love Media Ministry. Marami po tayong mga iniisip na mga proyekto na maaaring patuloy pong ikalalago ng ating paglilingkod. Salamat kay Brother Rene. For the first time, matagal ko na po siya kinausap tungkol dito at ngayong umaga po ito'y natuloy. Of course, si Brother Nino. Salamat, Brother Nino. Sana ikaw ay tuloy-tuloy na muling maka-join sa amin na program sapagkat halos talagang ikaw ang original dito. Idalangin natin si Brother Joseph Pasamba na talagang lupusan niyang gumaling, lumakas para siya makabalik sa ating program. Thank you, Brother Bernie. Brother Bernie po bukas ang lingkod ng Panginoon na siyang gagamitin para po sa devotional natin. Kaya kabadong-kabado na po yan ngayon, pero bukas mawawala na po yan. Sister Tina, thank you din po. At kay Brother Ador, sa iyong pamilya, napakaganda po ng inyong paglilingkod. Hindi po namin kayang gawin niyang aksyon-aksyon. Kaya talagang thank you very much. At kay Pastor Porto, sa lahat po ng ating mga donor, sponsor, maging bahagi po kayo ng Hope and Love Media Ministry. Maaari po kayong tumulong sa anumang pangangailangan. Kayo lamang po ay mag-message sa amin dito po sa group chat o kaya po sa ating email. Maraming salamat po. Pagpalain tayo ng Panginoon. God bless Okay, everyone. maraming salamat po. Tunay na nakakaligaya at nakakapagbigay inspirasyon ang ating pagsamahan ang isang layunin na ating tanggapin ang mga pagpapalang mensahe ng ating mahal na Diyos sa umagang ito. At kami patuloy nagpapasalamat sa inyo mga ginigiliw ng mga taga-subaybay sa ating Central Quezon Distrito at gayon din ang Makiling View District na kung saan ay marami po ay naglalaan ng panahon na magsama-sama tayo dito sa devotional na ito at sa lahat ng naabot po ng programang ito. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo at patuloy na nagpapaanyaya na sa tuwing darating
ang takdang oras na ito, tuwing umaga, ay tayo naman ay ating ilalaan ang ating mga panahon upang patuloy na iugnay ang ating mga sarili sa ating mahal na Diyos. Salamat po sa lahat. Salamat po. At tayo po ay namamaalam na po. Babay na po sa aming mga taga-subaybay at sa ating lahat. Thank you po. God bless po sa ating lahat. For quite a long time, love I tried to find. I thought I'd see it in a movie or read it from a sweet love story. Often I heard love's mentioned in a song. It was just a hymn of love so blue. Love wasn't there, not even a clue. Only Jesus showed me what's true love. He gave his life on that shameful cross. After all I did to hurt him, his love is never fading. No one explains true love but him. When I got to